Maganda at mapagpalang araw, DJ Shan here! Huwag kalimutang mag-like, comment at mag-subscribe para sa araw-araw na Tagalog facts at mysteries na dagdag kaalaman. Tandaan, knowledge is power. Naranasan mo na ba na magpigil ng iyong ihi? O madalas mo itong ginagawa? May mga pagkakataon ba na nanood ka ng isang movie sa sinihan at napainom ka ng maraming soft drinks at ikaw ay naiihi? Pero ayaw mo mag-CR dahil ayaw mong hindi mapanood ang pelikula ng buo o kaya naman ay nasa importanteng eksena na. O di kaya, nasa mahabang biyahe ka o long drive at bigla kang naiihi pero hindi ka basta-basta makaihi dahil nasa gitna ka nga ng traffic sa EDSA o kaya naman expressway. Naranasan mo din ba na nasa isang concert ka ng paborito mong artista o banda pero ayaw mo ding umihi dahil nga hindi mo masisilayan ng buo ang kanilang performance? Minsan naman, ikaw ay nasa opisina o klase at nasa gitna ka na ng isang meeting o lecture pero biglang kailangan mong umihi kaso hindi mo magawa dahil nga importante ang pinag-uusapan. Ilan lang ito sa mga sitwasyon kung saan ang kadalasang ginagawa natin ay pipigilan natin ang ating pag-ihi. Minsan kasi, no choice talaga tayo kung hindi pigilin ang pag-ihi. Tulad nga ng turo sa atin ng mga matatanda nang tayo ay mga bata pa, na wag mong pipigilan ang iyong pag-ihi. Pero, gaano nga ba talaga ito kasama? Ating alamin ang ilan sa mga storya kung saan napahamak ang ilang mga tao dahil sa pinigil nila ang kanilang pag-ihi. January 2007 sa California, USA, isang radio station ang nagpa-contest ng Hold Your Wee for a Wee na kung saan ang pinakamatagal na contestant na hindi iihi sa pinakamahabang oras ay mananalo ng isang video game console o Wii. Pero ang twist sa contest na ito ay iinom ka ng maraming tubig kada 15 minutes. Marami ngang sumali sa contest na ito, ngunit ilang oras pa lang ang nakakalipas ay madami na ding sumuko at hindi nakapagpigil ng kanilang pag-ihi. At halos nga 7 oras na pagpigil sa kanilang mga ihi ay nagkaroon na ng panalo. Ngunit ang runner-up o second placer na si Jennifer Strange na sumuko matapos ang 6 na oras at uminom ng halos 8 litro ng tubig ay namatay sa CR, ilang oras lang matapos ang contest. Sumali sa contest si Jennifer para sa kanyang mga anak, para nga magkaroon ito ng malalaro. Masakit na nga daw ang ulo ni Jennifer at ang tiyan nga daw niya ay parang tiyan ng buntis. Hindi pinansin ng mga organizer ng contest ang inindang pananakit ng ulo ni Jennifer. Nalaman nga kalaunan na ang sanhi ng pagkamatay ni Jennifer ay water intoxication o labis na pag-inom ng tubig. Hindi din nakatulong na nagpigil ito sa pag-ihi ng napakatagal na oras. Sa mga nakaraan nga nating contents, alam natin na masama ang labis na pag-inom ng tubig. Sa kabilang banda, napag-alaman na sinadya ng mga organizer ng contest ang disgrasyang pwedeng mangyari kapag natuloy ang kanilang pa-contest na pagpipigil ng ihi. Kaya nga, noong October 2009, napatunayan sa korte na may pagkakamali at nagpabaya ang radio station at ang mga organizer ng contest sa nangyaring pagkamatay ni Jennifer. Kaya naman binayaran nila ang naiwang pamilya ni Jennifer Strange ng $16 million o halos 1 billion sa peso. Sa isa pang kwento, October 1601 o mahigit 400 years ago, isang tanyag na scientist na nagngangalang Tycho Brahe ang biglang namatay matapos mag-CR. Si Tycho ay isang Danish o taga-Denmark. Siya ay isang taong dalubhasa sa mga bituin, planeta at kalawakan.
Kilala si Tycho dahil kaya niyang sukatin ang layo at laki ng mga bituin at planeta gamit lamang ang kanyang mga mata at hindi gumagamit ng telescope. Noong 1600s hanggang 1900s, ang alam ng lahat ay namatay si Tycho dahil siya ay nilason. Pinaniniwalaan noon na siya umano ay nilason ng kanyang assistant na si Johannes Kepler na isa ding sikat na astronomer dahil sa inggit. Pero nang mga panahon na iyon ay wala namang nakuhang matibay na ebidensya na siya nga ay nilason. Pero nito lang taong 2012 ay napatunayan ng mga scientists na si Tycho ay namatay dahil sa isang burst bladder o pumutok ang kanyang abdo. Bago namatay si Tycho, dumalo siya sa isang dinner party. At dahil nga siya ay sikat at matalino, marami siyang taong kinakausap ng panahon na iyon at pinipigil niya ang kanyang ihi ng napakatagal dahil nga masyado itong magalang at mabait. Ayaw niyang mabitin o maputol ang usapan nang dahilan siya ay naiihi. Sa ibang insidente naman na nangyari ng June 2020 sa China, isang lalaki ang napabalita na sumabog ang abdo o burst bladder matapos hindi umihi ng 18 hours. Ang lalaki ay kinilalang si Mr. Hu, 40 years old. Ayon sa mga reports, si Mr. Hu ay tila nakatulog o nalasing matapos uminom ng 10 bote ng beer sa isang inuman at ni minsan nga daw ay hindi ito umihi. Nang magising si Mr. Hu ay sobrang sakit na ng kanyang tiyan at agad naman siyang nagpunta sa ospital. Sa pamamagitan nga ng CT scan, lumabas na ang kanyang abdo ay pumutok. Hindi na nga daw makahiga ng diretso si Mr. Hu dahil sa sobrang sakit ng kanyang tiyan. Kahit nga ihing-ihi na siya ay hindi niya magawang maihi at ilang beses niyang sinubukan pero ayaw pa din niyang maihi. Dahil nga dito, nagkaroon na ng impeksyon sa intestines o bituka si Mr. Hu dahil nga sumabog na ang kanyang abdo. Pero sa kabutihang palad, ang buhay ni Mr. Hu ay nailigtas ng mga doktor matapos siyang operahan sa abdo at bituka. Ayon sa mga doktor, ang pag-inom ng alak o beer ay mas nakakaihi kumpara sa pag-inom ng tubig, kaya naman mabilis mapuno ang ating abdo kapag nainom. Hindi din nakatulong na tila nalasing si Mr. Hu at biglang nakatulog kaya hindi na niya nagawang maihi pa. Ang pag-ihi ay sadyang importante. Ang ating kidney o atay ay nililinis ang sobrang tubig at dumi sa ating iniinom at kinakain. Ito ay napupunta nga sa ating bladder o abdo. Ayon pa sa mga eksperto, kaya nating magpigil ng ihi ng walang problema na katumbas ng 1 hanggang 2 baso at ilalabas ito kapag handa na ang ating katawan. Sa isang pag-aaral, aabuti ng 9 hanggang 10 oras bago ka makapag-ipon ng ihi na kasing dami ng halos 2 baso ng tubig. So, ito ay masama kung lagi mong ginagawa o sobrang tagal mong pinipigilan ang iyong pag-ihi. Pag pinipigilan natin ang pag-ihi, kaya ng ating katawan na palakihin o i-expand ang abdo o bladder. Kaya nga, nagawa ni Jennifer Stranger na mapigilan ang kanyang pag-ihi ng 6 na oras para lang manalo. Ang mga nurse at doktor naman, ayon nga sa isang pag-aaral, ay kaya naman daw magpigil ng ihi sa isang buong araw dahil sa nature ng kanilang trabaho at nasanay na ang kanilang katawan. Ngunit ang labis na paglaki nga ng bladder ay delikado dahil maaari nga itong pumutok tulad ng nangyari kay Tycho at Mr. Hu. Ang ating bladder ay nasa ating tiyan at katabi nito ang ating kidney, stomach at intestines. Kaya naman, kapag pumutok ang bladder ay madadamay ang iba pang organs sa ating tiyan. Dagdag pa ng mga eksperto, dahil nga ang urine o ihi ay laman ng ating bladder, ito ay madumi at masama sa katawan kapag hindi na ilalabas agad
o naiiwan sa ating bladder. Ito ay nagdudulot ng impeksyon tulad ng UTI na kalaunan ay pwedeng hindi mo na mapigil ang pag-ihi mo at magiging sanhi nga ng kidney failure na madalas na nakamamatay. Ito ay nangyayari kapag napuno na masyado ang ating apdo at aakyat ang ihi sa ating atay. Sabi ng mga doktor, napaka-rare o bihira naman ang naoospital o namamatay dahil sa pagpigil ng ihi. Kung meron daw ay tulad nga ito ng mga naging kaso ni Jennifer, Tycho at Mr. Who na napakatagal nilang masyadong pinigil ang kanilang pag-ihi. Pwede naman daw mapigil ng mga 1 hanggang 2 oras ang iyong pag-ihi kung talagang kinakailangan. Pero huwag daw nga lagi itong gagawin. Payo ng mga doktor, kung ikaw ay naiihi ay huwag itong pigilin at ilabas lahat agad. Din daw dapat nagmamadali kapag ikaw ay naiihi. Kung sakali naman na hirap kang umihi o hindi ka umiihi masyado, na hindi ka naman nagpipigil ng iyong ihi ay agad na magpakonsulta sa inyong doktor. Marami pong salamat sa inyong panonood. Naway may natutunan kayo sa ating kwento ngayong araw. Kayo, meron ba kayong maipapayo o meron ba kayong mga personal na experiences tungkol sa pagpipigil ng ihi? Inyong i-comment yan at ating kapulutan ng aral. Marami pong salamat. This is your DJ Shan para sa Tagalog Facts at Mysteries. Like and subscribe!